Tigil ako. Good morning, Philippines! Good morning, mga kachismosa! Dito kayo, dali! Okay, good morning kayo sa mga kapwa nating chismosa. Ito nga pala yung mga barkada kong mga chismosa din. Kaya lang, kami lang nag-uusap kasi hindi niya naman sila maintindihan. Ako na magta-translate. Tiyo, magsabi ka ng good morning. Good morning ka na. Awoo! Say, awoo! Awoo! Ay, nako naman hindi ka na naman nagsasalita. Okay? Tama yan. So, magbibigay tayo ng reaction video about dun sa nangyayari sa mga ewan sa Congress. Tapos tinatawag na ng good governance. Dapat palitan na yun palitan siya ng bad governance kasi kahit kailan hindi naman siya naging good governance. So, dahil wala naman ako sa Pilipinas, nasasabi ko na thank you Lord kasi sa Pilipinas wala kang power kapag nasa laylayan ka or yung tipong hindi mo afford magbayad ng lawyer kasi ang paniniwala na, hey, can you please be quiet? Theo, do you wanna be on the crate? Theo, come here. Sit with me. Thank you. Support mama. Thank you. Okay, I know you love me, but you're fake. You're fake. You're fake. You're fake. Okay, stop. If you behave, I'm gonna give you 5 minutes to play outside, okay? So ayun nga, asan na ako? Dito pa rin ako, sa kanaupan ko. Manahimik ka dyan, ha? So, ayun, thank God, wala ako sa Pilipinas at nandito tayo sa ibang planeta. So, nagpapasalamat ako kasi under Donald Trump, the government is great. It's always great. Kaya, I love Donald Trump. I love that he's my president. Right. So, proud ako maging Pilipino nung si Duterte ang president. Pero never akong bumote kasi naniniwala ako na hindi mo kailangan iasa yung sarili mo sa gobyerno. Ang pag-asenso sa buhay ay nasa diskarte mo. So, kung nawawalan ka o kung napanghihinaan ka ng loob, minsan feeling mo, ay, ang tagal naman ng pag-asenso. Kasama yun sa buhay. Kailangan mo lang talaga i-expand yung patient mo because patient is a virtue. A virtue, a virtue, a virtue. So, haba ng pasensya, sikap at diskarte, ganun talaga. Kapag napapagod ka, huwag kang susuko. Matulog ka, magpahinga ka. Tumakbo ka kasi nakakawala siya ng stress. Mag-workout ka. Ibe-benefits nito yung Kobe, can you please behave? Mama is talking. Thank you. Pag nag-workout ka, it will benefit your mental health, your spiritual. I suggest you listen to the worship song and try mo i-connect yung sarili mo dun sa word by word na sinasabi dun sa kanta. It will help. Promise. Because sinasuggest ko to kasi based sa experience ko. Kapag nasa ibang bansa ka, ang kalaban mo dito is yung anxiety, depression, homesick. So, minsan, hindi mo naman masasabing strong ang isang tao kasi meron din silang kahinaan. Kapag yun nagsabay-sabay, ang ending, nababalo ka. Nababalo, hindi yung nabubuang, as in yung parang, napaparanoid, yung nawawala ka sa sarili. So, ang sagot dito kung nasan ako is medication. So, hindi rin maganda kung iasa mo yung sarili mo sa medication. So, try to seek yung mga worship group, mga gano'n. Or, kung ayaw mong makihalabilo, hindi ka naman socialized person like me, gumawa ka ng
ng sarili mong agenda kung saan ka magkapala. Kagaya ng ginawa ko. I went to shelter, adapt, tapos nagpunta ulit ako, tapos nag-adapt ulit ako. And then, yung anak ni Mr. na-deploy siya sa Syria. So, for like a year. And then, sa mga months kasi, pag nasa military ka, meron yung drill. Nagpa-practice sila from land to air, water. Nasa akin yung nakikita niyo dati. Pero ngayon, madalang ko na lang sila makita kasi nandito na siya malik na siya from Syria. So, ayun. Surround yourself ng mga bagay or mga kagaya niya. Kata niya yun. May attitude yan. Binalik na siya pero ako lang yung nakapagkuha sa kanya. Ngayon, feeling ko pag binalik ko yan, may refund ako. Pero less. So, hindi ko na siya ibabalik. Diyos. Hindi ganun talaga. Kapag nag-adapt ka, it's 20 years or more responsibility. So, ayun. Hindi mo siya dapat susukuan kasi napapagod ka, kasi minsan nakakairita. Ganun talaga. Nasa ano yan. Behave. It's not time to go outside yet. You understand? No. You are a scammer. You always want to go outside every 15 minutes. And then when I bring you outside, when I call you, you're already on the other neighborhood. Very bad. Ini-scam ako ng mga ting. So, ayun nga. So, nakakahiya, nakakalungkot yung mga nangyayari sa Pilipinas. Like, kakita na natin yung mga ebidensya, pero sariling gobyerno natin pinagtatakpan yung pagkakamali. Tapos, pinagtatakpan nila yung mga mali. Nasaan yung kredibilidad nyo? Nasaan yung integridad nyo? Meron pa ba kayo nun? Ako nasasagot, wala na. Kahit ibang lahi, sinasabi na, di ba kayo niya sinasabi nila ang tatangan nyo, ang bobobo nyo, yung ang taas-taas ng requirement nyo kapag ang isang tao mag-a-apply, tas kapag walang experience, hindi nyo tatanggapin. Kahit mayroon na silang degree. Kahit ultimo, ano lang, magkakashier or sa supermarket, magkakashier, kailangan ng bachelor's degree. Like teller, kailangan pa mag-exam ng CPA sa Pilipinas para lang makapasok sa bangko. Eh dito nga, high school graduate ka lang, you can be a teller. Mas mataas pa yung sahod sa Pilipinas. Binibigyan kasi nila ng halaga yung skills kesa sa natapos mo. Kasi minsan, kung tutusin, mas malaki yung ambag ng taong may skills kesa sa natapos. O hindi naman masama kung meron kang bachelor's degree, master's, PhD, doctorate. Yun kung gusto mo pa ng mas mataas na posisyon, depende yun sa'yo. Pero kasi dito lahat may freedom. Sa Pilipinas, limited yung freedom, even the freedom of speech. Nililimitahan ng gobyerno. Sila lang yung umaasenso, pero yung nasa laylayan hindi umaasenso. Kaya, tapos yung mga media, yung dati kong pinapanood, sinasabi, wala kaming kinikilingan. Pero, nasan yung wala kayong kinikilingan, pero hindi nyo binabalita lahat. Tapos may side comment pa kayo doon sa video nung best friend, hashtag attorney ni President Duterte sa Netherlands, Hage. So, yung, di ba, kung talagang may credibility ka, integridad, hindi mo yun gagawin. Hindi dapat nababayaran
yung pagkatao mo at yung serbisyo. Hindi mo dapat pinapababa yung tingin ng tao sa'yo, pero ganun nga yung nangyari. So ako, hindi ako naniniwala sa mga dun sa mga network na nagbabalita sa Pilipinas. Mas naniniwala pa ako dun sa mga vlogger. Kasi hindi lang, sabi nga ng isang meta analyst na in-invite sa House of Representative na the opinion of a citizen is not a fake news, which is true. Hindi mo siya masasabing fake news kasi opinion nila yun. So, unless ni-reverse nila yung story na mismong nangyari. So, bakit ako nagsasalita? Kasi feel ko lang. May sarili-sarili tayong opinion. Gusto ko mag-opinion kasi nga gusto ko sabihin na gawin nating tama, hindi pa huli para itama natin yung pagkakamali sa Pilipinas. Iboto natin yung I know, Baba, I'm gonna be done. I promise you. We will tell the people that they must vote all the candidate of President Duterte so that VP Sara Duterte will be safe. And she will be our president for before 2028 or on the 2028. Right, Baba? Yes. I love you so much. Oh no. You love Tatay Digong, right? Oh no. He loves Tatay Digong. Okay, so ito na lang yung video natin na. Bye-bye. I love you guys. Please vote for Tatay Digong. Be smart. Vote smart. Okay. I love you guys. Bye-bye.